Nalulunod ka na ba sa stress? Di mo na alam ang gagawin? You need to take better care of yourself. Sa kagustuhan natin to do well at work and accomplish a lot of things, madalas ay nag-end up tayong super stressed. But that's not good. Ako pala si Doc Eka, your tamang alaga advocate, na magbibigay sa inyo ng tamang kaalaman para sa mabuting kalusugan. And for this episode, stress ang pag-uusapan natin. Ang stress, parang part na talaga ng work life natin. And outside of work, hindi pa rin maiiwasan ng stress. But, while karaniwan na ang stress sa atin ngayon, huwag itong baliwalain. Dahil ang stress, hindi yan stress lang. Ang stress ang natural response ng katawan natin kapag nalalagay tayo sa sitwasyong may panganib or danger. At pareho lang ang stress response kung ang humahabol sa'yo ay tigre or deadline sa trabaho. Under stressful situations, nagre-release ng stress hormones ang katawan natin para makakope at makasurvive tayo at malampasan ang mga dangers nito. Pero normally, ang stress ay dapat panandalian lamang. Pag natapos or nawala na ang danger, dapat back to relax state na ang katawan at isip natin. Kung parati naman tayong nasa stress mode, palagi rin mataas ang stress hormones natin. And that's bad, dahil tataas din ang risk natin sa iba't ibang sakit. So na dito ang pagtaas ng BP or high blood pressure. Bumibilis din yung heart rate. And with that, nadadagdagan yung risk natin para sa heart disease at stroke. Maaari rin maapektuhan ng digestion or pagtunaw ng pagkain natin sa tiyan. As a result, maaaring maging constipated or mahirapang dumumi o kaya naman mag-LBM or sa iba, kinakabag at napupuno ng hangin. Kapag stress, prone din tayo mag-stress eating. Yung may tendency tayong kumain ng hindi healthy foods. Pwede rin namang baliktad ang effect. Sa ibang tao, hindi sila makakain kapag stress dahil nawawalan sila ng gana. Kung tutuusin, pati sa pagtulog may effect ang stress. Hindi tayo makatulog ng maayos o kaya mababaw lang yung tulog natin. At dahil dyan, hindi nakakapagpahinga ng husto. And by now, we all know na hindi rin maganda ang kulang sa pahinga or tamang tulog, 'di ba? Kaya tandaan, ang stress ay hindi stress lang. Ako po muli si Doc Eka, your tamang alaga advocate na nagpapaalala sa lahat na as much as you can, say yes to health. Sa tamang alaga sa sarili, kalusugan at buhay ay bubuti. Mas happy! Abangan ang susunod na Tamang Kaalaman episode. Follow us on Tamang Alaga's social media channels.